Gospel of Luke, chapter 17, verse 11 to 18. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Where are the other 9? Where are the other 9? Ito po ang katanungan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi dahil sa hindi niya alam kung nasaan na yung siyam na pinagaling. We all know that the Lord Jesus knows everything. Simply, siya po'y nag-express ng kanyang sadness, yung kalungkutan ng Panginoong Diyos, sapagkat 10 ang kanyang ipinagaling, ngunit isa lamang ang bumalik upang siya'y pasalamatan, purihin, paglingkuran at sambahin. Di po ba tayo, ano bang mararamdaman po natin kapag tayo po'y nag-exert ng so much effort para sa isang tao, para makatulong, and then after sa lahat ng ginawa mong pagtulong, pagod at sakripisyo, ay wala ka man lang maramdaman at matanggap na pasasalamat or appreciation mula sa tao na yun. Hindi po ba masakit po ito sa damdamin? Naalala ko po during the aftermath of the Typhoon Ulysses way back in 2020, pandemic po noon. So I have time na mag-gather ng resources, mag-pray para makatulong sa isa sa mga churches na sobrang naapektuhan nung bagyo po na ito, somewhere in Marikina. And then, nung pagpunta ko po doon para tumulong, nag-effort, nagpagod, naghirap, and then, damang-dama ko po yung hindi na-appreciate ng isa sa mga workers. Isa lang naman po, the rest ay na-appreciate naman talaga. Pero sobrang nalungkot po ako, nasaktan ako ng gusto dahil sa ipinapakita ng isang worker kasi mayroon siyang ibang gusto na tulong. Ayaw niya yung tulong na dala-dala ko para sa kanila. So habang nandun po ako, talagang nanlamig po ako. Nakaramdam ako ng parang malamig na pawis at I really regretted na bakit pa kasi ako tumulong sa church. Napaka-ungrateful naman ng taong ito na siya na nga ang tinulungan ay may gana pa siyang maganon. So kung ako po'y nasaktan, how much more ang ating Panginoong Hesukristo, mas nasaktan ang Panginoong Jesus sapagkat nagpagaling po siya. Kanya pong tinulungan, kinaawaan niya yung 10 kitungin, pero isa lang ang bumalik. 1 out of 10 ang bumalik upang magpasalamat, sumamba at magpuri sa Panginoong Diyos. Basahin ko lang po ulit itong ating verse. In verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. And Jesus asked, ito nga po ang tanong ng Panginoong Jesus, were not all 10 cleansed? Sigurado po ang Panginoon. Hindi pwedeng magkamali ang Panginoong Jesus na pinagaling niya yung 10. Lahat. Wala siyang pinili. Lahat sila na humingi ng kagalingan, ng awa ay kanya pong kinawaan at pinagaling. But where are the other 9? Where are the other 9? Ito po ang tanong ng ating Panginoong Hesukristo. At kung atin pong alamin, saan nga ba napunta yung siyam? Yung siyam na pinagaling ng Panginoong Jesus ay pumunta sa mga kaparian upang ipakita ang kanilang sarili, magpa-check, magpa-examine dahil sila po'y pinagaling na ng Panginoon. At after nilang matanggap yung pronouncement that they are already ceremonially clean, dahil talaga pong pinagaling sila ng Panginoong Jesus, imbis na bumalik sa Panginoong Hesukristo para magpasalamat, sambahin siya, at purihin siya, at paglingkuran siya,
hindi po sa Panginoon bumalik. Maaari po sila sa sobrang excitement ay bumalik sa kanya-kanya nilang komunidad, sa kanilang mga tahanan. Doon nag-celebrate. Kinalimutan na nila yung nagpagaling sa kanila. Kinalimutan nila ang nagligtas sa kanila doon sa kanilang kalagayan na nakakahiyang kalagayan. Alam niyo po kasi itong leprosy ay at that time po ay it was known to be an incurable disease. Wala pong kagalingan, walang lunas ang ganito pong sakit po. Kaya talagang dapat lang sila sanang magpasalamat ng lubos sa Panginoon. Pero hindi po sila nagpakita. Hindi sila bumalik upang magpasalamat sa Panginoong Diyos. Napaka-ungrateful ng mga taong ito. And they represent people in the world. 9 out of 10 ay ungrateful kay Lord. That's 90% according sa ating passage. 90% of people ay hindi po nagpapasalamat, hindi nagpupuri, hindi naglilingkod sa Panginoong Diyos sa kabila na sila ay tumanggap na ng kagalingan at kaligtasan galing sa ating Panginoon. Alam niyo po, itong pagiging ungrateful ng tao ay nagsimula po ito sa kay Adan at kay Eva. Imbis na i-appreciate nila, pahalagahan nila yung ginawa ng Diyos para sa kanila. Biruin niyo po, bago sila nilikha, ay inihanda lahat ng Panginoon ang kanilang pangangailangan. Everything were created perfectly para sa kanila. And imbis na pasalamatan si Lord, i-appreciate si Lord by obeying the Lord's command, nag-disobey pa sila sa Panginoong Diyos. Hindi po ba ipagpapakita yon ng ungratefulness, yung pagsuway, yung pagrebelde sa Panginoong Diyos? So napaka-ungrateful ng mga tao. Ito po'y namana ng anak nila na si Cain. After niyang patayin yung kanyang kapatid na si Abel, imbis na magpasalamat siya sa Panginoong Diyos na hindi po siya pinarusahan ng kamatayan. But, kasi alam po natin na dapat lang siyang patayin din po dahil nakapatay po siya. Flesh for flesh, eye for eye, dapat ang mangyari. Pero imbis na siya po ay parusahan ng kamatayan, ay ang parusa ng Panginoon sa kanya ay siya po'y naging restless wanderer on the earth. Imbis na magpasalamat si Cain sa Panginoong Diyos na ito lang ang kanyang parusa, abay nagreklamo pa po, siya pang may ganang magreklamo at magreklamo kay Lord, pagsabi na, it's too much to bear, Lord, masyadong mabigat itong parusa niyo sa akin. Napaka-ungrateful ng tao na ito. Maging ang bayang Israel po'y napaka-ungrateful. In the wilderness, nung sila po ay niligtas ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Moses from the slavery in Egypt. Pero tingnan niyo po ang kanila pong pag-uugali. Look at Exodus chapter 16, verse 2 to 3. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. Napaka-ungrateful ng mga tao na ito. Imbis na pasalamatan si Moses na siya'y pinadala ng Panginoong Diyos upang iligtas sila from slavery in Egypt, may gana pa silang magreklamo, mag-complain. At yung pagko-complain nila kay Moses ay pagko-complain nila sa Panginoong Diyos. Napaka-ungrateful ng mga tao na ito. Sila na nga niligtas, sila na ang pinagkalooban ng pagkalingat, pagmamahal ng Panginoong Diyos, ay sila pa ang may ganang magreklamo, mag-murmur. Now, ano po ang matutunan natin dito sa Samaritan na pinagaling ng Panginoon? Sa 10 leprous men, Samaritan, isa dito ay Samaritan. At kung sino pa yung Samaritan, siya pa yung bumalik para magpasalamat sa Panginoong Diyos. Yung 9 na mga Hudyo na pinagaling din ni Lord, na mga kitongin din po, ay hindi man lang nagpakita para magpasalamat sa Panginoon. So let's learn from this Samaritan na pinagaling ni Lord. Number 1, para po pasalamatan, masamba, mapaglingkuran si Lord, matutunan nating ma-appreciate lagi ang Panginoong Diyos, ay kailangan po, we should see how God has helped us. Kailangan makita natin, ma-realize natin na tayo po ay pinagaling ng Panginoong Diyos. Look at verse 15. One of them, when he saw he was healed, came back. Nakita niya po nga gumaling siya. So, at ito po ay kanyang talagang nadama at nakita niya, may ebidensya na talagang pinagaling siya ng Panginoon. So imbis na bumalik sa kanyang community, imbis na magpakita sa kanyang mga kaibigan na siya'y magaling na, siya po'y una muna niyang pinuntahan ang Panginoong Jesus upang pasalamatan.
ang Panginoong Jesucristo. Abot-abot ang kanyang pasasalamat at pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Pinaglingkuran niya si Lord. Kaya nga lumuhod po siya sa harapan ni Lord. At iyak siya ng iyak sa pasasalamat sa Panginoong Diyos, loudly praising God. So nakita po natin dito na unless na makita ng tao kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya, ang tao ay magiging ungrateful pa rin. So para po magkaroon tayo ng puso na laging nagpapasalamat, nagpupuri kay Lord, sumasamba sa Panginoon, dapat po'y makita natin lagi, maunawaan natin kung paano tayo tinulungan ng Diyos, kung paano tayo niligtas, pinagaling ng Panginoon. Kagaya ng mga leprous man na ito, ay talaga pong nakakatakot yung ganitong sakit pag ikay tinamaan sapagkat walang lunas ang sakit na ito sa panahon po na yon. At para ka pong walking dead, para kang buhay pero humihinga ka pa pero yung katawan mo inaagnas na, patay na. Inaagnas, naghihintay ka na lang po ng malagutan ng hininga. So talagang literally, para kang taong patay na naglalakad, na buhay, na humihinga pa. Kasi yung mga bahagi ng katawan, unti-unti po itong nabubulok at naglalaglagan na lang. Yung mga kuko mo, ngipin mo, ilong mo, umaatras, yung tenga, mata. So talaga pong buhay ka pa pero inuuod ka na, kinakain ka na ng sarili mong laman. So talagang wala po silang pag-asa. Pero ganun pa man, pinagaling sila ng Panginoong Diyos. Di po ba? Kung mapagtanto lang nila yun, abot-abot dapat ang kanilang pasasalamat sa Panginoong Diyos, paglilingkod sa Panginoon. In the same way, mga kapatid, wala man tayong sakit na ketong physically but spiritually, tayo po ay may ganung karamdaman. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo po'y bulok, tayo po'y mababaho, tayo po'y marurumi, kinakain tayo ng karumihan. At walang lunas itong ating spiritual na kalagayan dahil sa ating mga kasalanan. Remember in Ephesians chapter 2, ang sabi doon ni Pablo that formerly you were spiritually dead in your sins and in your transgressions. So tayo po'y mga patay, mga bulok, dahil sa atin pong mga karumihan at pagkakasala. Ngunit sa biyaya, sa masaganang yung kaloob ng Panginoong Diyos, pagmamahal niya sa atin, abay, hinugasan niya po tayo by the precious blood of the Lamb of God. Niligtas niya po tayo. At kaya po tayo nalinis at meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya dapat po lagi natin niyang makita, lagi natin niyang maalala upang hindi tayo magsawa sa pagpupuri at pagsasalamat sa ating Panginoong Diyos. So we should see how God has helped us. Number 2, we should shout how God has helped us. Dito po natin mapapractice yung pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Tingnan niyo po muli sa verse 15. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. So yung pagpapasalamat niya sa Panginoon, hindi niya kinakahiya, hindi lihim, kundi talagang out of the overflow of his joy, nagpasalamat siya kay Lord. Talagang nagpupuri siya. Sumisigaw siya doon ng hallelujah! Praise God! Salamat Panginoon! Salamat Panginoon! So talagang nagpuri siya sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, meron tayo laging pagkakataon na ipahayag natin yung ating pasasalamat sa Panginoong Diyos. Kaya wag nating tipirin kapag tayo nagpuri kay Lord. Wag tayong mag-hesitate. Wag tayong mahiya. Di po ba? Marami na po kasi ngayon, nasasamba na lang sa Panginoong Diyos, parang hindi makabirit-birit sa pagpupuri kay Lord. Hindi, para bang nahihiya, parang medya-medya lang pag umaawit sa Panginoon. Samantalang pag nang-karaoke ay malalagutan na ng yung ugat, kakaawit, di po ba? Pag para kay Lord, kinakahiya yung pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Pinipigilan ang pagpupuri sa Panginoon. Ang inuutos sa atin ng Bible, kagaya ng Psalm 100, ang sabi doon, shout for joy to the Lord. So pag nagpuri ka sa Panginoon, ibuhos natin yung pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Gustong-gusto ko yung kanta ng Malaya kasi meron doon sa lyrics na malayang sumigaw, woo! Dapat ganon kasi talaga nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos. So wag po natin tipirin si Lord sa pagpapasalamat, pagpupuri, kasi hindi niya tayo tinipid sa paglinis, pagpapatawad. Buong-buo niya tayong hinugasan, mga kapatid. Niligtas tayo. So we should shout how God has helped us. Thirdly and lastly, we should serve.
Because God has helped us. Dapat po'y paglingkuran natin ang Panginoon sapagkat siya ang nagligtas sa atin, naghugas, naglinis sa atin. Kaya dapat lang na atin siyang paglingkuran. Tingnan niyo po yung ginawa ng Samaritan leprous man na pinagaling na ni Lord. Ang sabi dito sa verse 16, he threw himself at Jesus' feet and thanked Him. So yung pagluhod niya, pagtirapan niya sa paanan ng Panginoong Jesus ay pagpapakita na ito ng pag-surrender, pag-serve, pag-sacrifice sa harapan ng Panginoon. Ganito po dapat ang ating puso at pag-uugali. Knowing na tayo'y hinugasan, tinubos, niligtas ng Panginoon. Dapat po'y pinaglilingkuran natin siya. Normal po at common sa tao na kapag tayo'y pinakitaan ng malaking favor, tinulungan ng kapwa, hindi po ba ang tendency ng tao ay mag-serve bilang pagtanaw ng utang na loob sa taong tumulong sa atin? Ang ating Panginoong Diyos, grabe kabuti sa atin. Hinugasan tayo sa karumihan, tinubos tayo, at araw-araw sinusustain tayo. Kaya dapat lang po na siya ay ating pong paglingkuran. Ibigay natin yung buong buhay natin. Lahat ng meron tayo ay ihalay natin sa Panginoon sa paglilingkod. Kakalungkot lang po. Magtatapos tayo sa malungkot na katanungan na maraming mga tao, particularly Christians, pinagaling ni Lord. Tinubos ni Lord. Pinatawad ni Lord. Binihisan ni Lord. Binago ni Lord. Ngunit, kukunti lang ang piniling ang Panginoon ay pasalamatan, sambahin at paglingkuran. Where are the other 9? Where are the other 9? Where are you? Saan ka na, kapatid? Di ba pinagaling ka ni Lord? Di ba kinahabagan ka ng Panginoon? Tinulungan ka? Bakit wala ka sa pagsamba? Bakit wala ka sa pagpapasalamat? Bakit hindi ka nagsiserve sa Panginoon? Where are you? Where are the other 9? Ito po ang katanungan ng ating Panginoong Hesukristo. And this morning, tayo pong lahat ay magkaisa para magpasalamat sa Panginoong Diyos. So mananalangin tayo ng may pasasalamat, punong-puno ng pasasalamat. Before that, let's bow down and worship to our God.